So Lord, thank you for your love, for your amazing grace, for your faithfulness. Thank you that you never let us go. No matter what happened, no matter what happens, you are always there for us. And we are so grateful, we are so thankful. This morning, O Lord, once again, speak to each one of us and prepare us, open our hearts, our eyes, our ears, our mind, for us to really have that joy, that excitement, and that we are prepared to really receive your message. So speak to us. Speak to us. Thank you for this privilege of allowing me to stand, to be your instrument, that your word be proclaimed. Anoint my lips, O Lord, and bless each one of us as we listen. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Ang ganda ng mga testimonies at talagang nakita natin yung katapatan ng Diyos sa buhay ng bawat mayroong dito sa kapal. Nakita natin kung paano gumagalaw ang Diyos sa kanilang buhay. At naniniwala ako na kahit yung mga nakaupo ay nakikita rin nila, na-experience din nila kung paano nga gumagalaw ang Diyos sa kanilang buhay. Siguro nahihiya lang silang tumayo. Okay? Pero alam ko, ang Diyos ay tapat at mahal niya ang bawat isa sa atin. So, ngayong umaga, pagpapatuloy natin yung ating pag-aaral sa libro ni John. So, nasa chapter 20 na po tayo at tatapusin natin ang chapter 20. Ang ating titignan ngayon ay ang verses 24 to 31. Ano yung topic natin last Sunday? Yung appearance, di ba? Bago yun, nakita natin that Jesus has risen from the dead. Kaya sabi natin, death has been conquered. At last Sunday, yung pagpapakita, yung appearance ng ating Panginoon sa kanyang mga disciples. So nakita natin yan. So ngayong umaga, ang titignan naman natin, isa pang appearance ng ating Panginoon. Pero ang inilagay natin na pamagat ay, isa pa kayo dito? Doubting believers. Ikaw ay believer, ikaw ay mananampalataya, pero nandoon pa rin yung inyong pagkakalawang isip o yung inyong pag-aalinlangan. Meron bang pagkakataon na kayo rin ay nag-aalinlangan? Meron ba? May pagkakataon ba na sabihin mo, sandali lang. Yan lang ang sinasabi mo, paano ko maniwala? Kulang. So, minsan, ganun nga. May sinasabi ang tao sa atin, may sinasabi natin, parang kulang. Sa aming trabaho bilang abogado, ang aming tinitignan ay yung ebidensya. At bago talaga namin sasabihin na may rason para ang kaso nito ay aming i-file sa korte, kailangan titignan namin at kumbinsiyo kami na yung ebidensya ay sapat para tatayo yung kaso sa korte. Kaya kahit anuman ang sinasabi ng isang complainant, kung hanggang doon lang yun, sabi-sabi lang, pero wala siyang klaro na ebidensya na ipapakita sa amin, sabihin namin, kulang. Hindi kami naniniwala sa kanila,
Pero nandoon yung sabihin namin, hindi pa sapat ito para talagang maniniwala kami ng gusto at may rason kami i-file yung kaso sa court. So ngayong umaga, titingnan din natin, bakit kaya sinabi natin may mga believers din na nandun. So verses 24, okay, hanggang sa 25, ito yung ating mababasa. Now Thomas, called the twin, one of the 12, was not with them when Jesus came. So, last Sunday, yung ating discussion, yung ating natalakay, yung pagpapakita ng ating Panginoon sa mga disipulo. Si Thomas, absent. Absent. Sinong absent dito last Sunday? Kasi kung absent ka last Sunday, hindi mo narinig yung topic. At kaya mahirap mag-absent Di ba? Mahirap mag-absent dahil meron kang mamimiss. So dito, si Tomas, wala siya. The other disciples therefore said to him, "We have seen the Lord." So sabi niya, nakita namin ang Panginoon. Ang tugon ni Tomas. So he said to them, "Unless I see in his hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and put my hand into his side, I will not believe." Yun ang sabi niya. 10 ng mga disipulo nagsabi, "We saw the Lord." Sabi niya, hanggat hindi ko nakikita yung sa kanyang kamay, yung marka ng pako. At hanggat hindi ko na ilalagay yung aking kamay kung nasaan siya naipako. At hindi ko ilalagay yung aking kamay sa kanyang kakiliran. Di ba? Tinusok ng ating Panginoon. Hindi ako maniniwala. May mga pagkakataon po ba, mga kapatid, na maaring sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, maaring sa mga, kung sino man na nagpa-facilitate, may mga pagkakataon na ganun lang. Ganun lang ba? May mga ganun ba kayong iniisip? Wala. Ay salamat kung wala. Salamat kung talagang buong-buo yung inyong pagtitiwala sa lahat ng oras. Salamat po. Ganon. Pero kay Tomas, hindi yun ang nangyari. Sa oras na yun, sabi niya, kailangan merong additional na ebidensya. Bukod sa inyong sinabi, dapat meron pa akong makikita. Kaya he was reluctant to believe yung sinabi ng mga disciples. Sabi ko nga, hindi siya naniniwala, kaya lang hindi niya buong matanggap sa oras na yan. Sabi niya, kailangan ko pa ang evidence. Actually, pagbabalikan natin yung mga verses pa rin dito, yung napag-aralan natin when death is conquered, yung nangyari kay Mary Magdalene. Ano yung nangyari kay Mary Magdalene? Maalala nyo? Nung pumunta siya sa libingan, nakita niya na wala doon yung katawan ng ating Panginoon Jesucristo. Ang unang pumasok sa kanyang isipan ay may mukha sa katawan ng ating Panginoon Jesucristo. Yun, yung unang pumasok sa kanyang isip. Nung nagpakita mismo ang Panginoong Jesucristo sa kanya, akala niya yun yung hardinero. Di ba? Sabi pa kanya kung ikaw ang kumuha sa katawan ng aming Panginoong Jesucristo, ituro mo kung saan mo dinala para kukunin ko. Yun ang sabi niya. Makita natin na kahit mismo ang Panginoong Jesucristo ang nagpakita sa kanya, hindi niya nakilala.
Kaya nga sabi natin, kung minsan nabubulag tayo dahil sa mga sirkumstansya sa ating buhay. Nabubulag tayo dahil meron tayong nararamdaman at hindi talaga tayo magiging objective sa mga bagay-bagay na nasa harapan natin. Pero anong sinabi ang nangyari? Nung sinabi ng ating Panginoong Yesus, Mary, nung tinawag ng ating Panginoong Yesus ang kanyang pangalan, nabuksan yung kanyang ayun. Nabuksan yung kanyang mata. At nakilala niya ang ating Panginoong Yesus. Minsan, ganun tayo. Na kailangan sandali. Sabi ko ngayon, Church Simpson, tanda ka man. Danggam na ito. Kailangan ganun. Kailangan mabuksan yung ating mga mata para makita natin ang katotohanan. At hindi lang yun. Pagbabalikan natin yung topic natin last Sunday, yung pagpapakita ng ating Panginoon sa mga disipulo. Yung sabi niya, peace be with you. Sabi ng ating Panginoon. Ano yung sumunod niya ginawa? When He had said this, He showed them His hands. Pinakita yung kanyang mga kamay. And His side. Pinakita. At nung pinakita ng ating Panginoong Yesus yung kanyang kamay at yung kanyang tagiliran, then the disciples were glad when they saw the Lord. Makita rin natin dito na kahit sinabi ng ating Panginoong Yesus, peace be with you. Yung pagkasabi sana doon, oh Lord, Jesus, hindi mo ka pala. Hindi. Pati sila, kailangan may gagawin pa ang ating Panginoon at yun ang kanilang makikita bago sila naniwala na siya ang ating Panginoong Jesus. So kaya ni Thomas, sabi niya, unless I see. Actually, ganun din yung nangyari sa mga ibang disipulo. Pagabalikan pa nga natin at titignan natin yung sa Mark 16, verse 11, at saka sa Luke 24, verse 11. Nung sinabi ni Mary Magdalene na nakita niya ang ating Panginoong Hesus Kristo na siya ay buhay muli, hindi sila naniwala. Diba? So kagaya ni Tomas, nung sinabi, we saw the Lord. Sabi niya, unless I see in His hands the print of the nails. Unless I put my finger into His hand on the print of the nails. Unless I see His hand, I will not believe. Hindi rin sila naniwala kay Mary Magdalene. Kailangan mismo ang ating Panginoong Yesus ang nagpakita sa kanila bago sila naniwala. May ebidensya para sila ay maniwala. Pag titignan din natin si Apostle Paul, ano nangyari sa kanya? Sino si Paul? Si Saul. Persecutor ng mga mananampalataya. Di ba? Persecutor. Yan talaga si Saul. And then, nung papunta siya sa Damascus para hulihin ang mga mananampalataya at dadalhin sa Jerusalem, may nangyari. So on his way to Damascus, ito, merong liwanag galing sa langit na nag-flash sa kanyang tagiliran, around him. Then he fell to the ground and heard a voice saying to him, ano yung sinabi ng boses? Saul, Saul, why do you persecute me? Who are you, Lord? Sabi ni Paul, I am Jesus, whom you are persecuting. Now get up and go into the city, and you will be told what you must do. Kailangan magpakita rin o may parinig ng ating Panginoong Jesus ang kanyang boses kay Saul bago siya na-convert. Siya rin ay kailangan meron siyang makita.
bago siya na-convert at naging mananampalataya. At lalo siyang ginamit ng ating Diyos para ibahagi ang mabuting balita sa mga hindi. Kaya pag titingnan natin yung ginagawa ni Paul, ito lang yung nakasulat sa 1 Corinthians 15 verses 3 to 8. Pag titingnan natin ito yung the good news, di ba? Yung gospel. Yung summary ng gospel. Ito yan. For I delivered to you first of all that which I also received. Nung pagkatapos niyang na-convert, siya ay na-train, siya ay tinuruan para malaman niya yung katotohanan. So, he had received. Natanggap niya yun. And then, ito, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again on the third day according to the Scriptures. Yun yung buod ng mabuting balita. Pero hindi nag-period si Paul doon. Tignan niyo yung susunod ng verses. And that He was seen, hindi nagdag niya. And that He was seen by Cephas, by the 12, by over 500 brethren at once, by James, by all the apostles, and me also. Nakita nyo yung importance ng pagpapakita ng ating Panginoon kay Thomas. Nakita nyo yung importansya ng pagpapakita ng ating Panginoon kay Mary, sa mga apostles, kay Paul, at sa mga higit na 500 na mga mananampalataya. Nagpakita siya sa kanila. May pagkakataon na maaaring reluctant tayo. Pero naniniwala ako na may gagawin ng Diyos sa atin. Kung yun talaga ang desire natin, na lalong titibay ang ating pananampalataya. May gagawin ng Diyos. May mga circumstansya sa ating buhay na kung talagang maging sensitive tayo at makikita natin, ang Diyos pala ang gumagawa. Ganon ang nangyari makikita natin kay Thomas. At lahat ng mga naniniwala na talagang buhay ang ating Panginoong Jesucristo, mga theologians, pag titignan natin, they also try to study, talagang titignan nila, meron ba talagang sapat na ebidensya para kami ay maniwala sa sinasabi na si Jesus ay namatay, inilibing, pero sa ikatlong araw, nabuhay muli. Talagang siya ay buhay. Meron ba? Merong sapat na ebidensya. So talagang pinag-aralan nila. At ang parang buod nito, kung kaya sila ay naniwala ay ilang araw lang ang nakalipas. Nung natanggap ng mga disciples ang banal na Espiritu, inumpisahan na nila kaagad na ipamalita ang mabuting balita. At yun ay kanilang ginawa saan? Inumpisahan saan? Sa mismong Jerusalem. Kung saan pinatay, saan ipinako ang ating Panginoong Hesus, at kung saan siya inilibing. Makita niyo yung confidence nila na tumayo doon mismo sa Jerusalem para ipamalita ang nangyari na talagang buhay ang ating Panginoong Jesucristo. At ang sentro ng kanilang balita ay ang ating Panginoong Jesucristo ay buhay. That Jesus is truly risen. At kung Jerusalem yun na kanilang sinasabi at doon siya inilibing, madali lang sana i-verify. Madali lang i-investigate at i-verify. Pero makita natin sa ating pagbabasa, wala kahit ano na talagang kumontra na ating Panginoong Hesus ay talagang nabuhay muli. At hindi lang yun, yung pagsasaliksik ng mga theologians, nakita nila na yung mga apostles, talagang kahit na ang buhay nila nakatayo, ipinagpatuloy pa rin na lang sabihin, Jesus is alive. Jesus is risen from the dead. Yun pa rin.
Yan pa ang dahilan. Kaya sila ay pinatay, na-execute. So dahil sa mga ito, sabi ng mga theologians, tama. Totoo. Naniniwala kami. Buhay si Jesus Cristo. Kaya nga sabi ko, yes, may pagkakataon, we may be reluctant. We may not easily accept kung ano ang sinasabi sa atin. At actually, maganda yun. Maganda yun. Kung may sinasabi kami dito sa harapan at hindi kayo kumbinsido, ano ang inyong dapat gagawin? Ano yung gagawin? Kayo mismo. Basahin nyo. Pag-aralan nyo para makita nyo. Hindi lang yung totoo ba yun? Hanggang reluctance lang tayo. Hanggang sabihin hindi ako naniniwala. Hindi. Dapat yan ay magiging challenge sa inyo. Para lalo nyong i-research at pag-aralan kung totoo nga yung itinuturo dito sa harapan o ang itinuturo kung sino man ang nagpa-facilitate ng Bible study. So, yun ang dapat nating gagawin. Sa mga susunod na verses, mula sa 26 hanggang sa 28, ito ang nangyari. After 8 days, his disciples were again inside, and Thomas was with them. So ito na. Diba, noong nagpakita ang ating Panginoong Hesus, dahil takot sila sa mga Hudyo, nakakulong sila sa isang kwarto. At nakalak pa yung kanilang pintuan. Pero nagpakita ang ating Panginoong Hesus sa kanila. At dito rin ang nangyari. Jesus came, the doors being shut, and stood in the midst and said, "Peace to you." Yan ang sabi ng ating Panginoong Hesus. And then, ito ang sabi niya kay Tomas. Makita niyo yung sinabi ng ating Panginoong Hesus. Ito mismo yung sabi ni Tomas, "Unless I see in his hands the print of the nails, unless I put my finger into the print of the nails, unless I put my finger in his hands, in his side, I will not believe." Mismo yun ang sinabi ng ating Panginoong Yesus Cristo. Sagot sa sinabi ni Thomas. "Reach your finger here. Look in my hands. Reach your finger here. Put it into my side. Do not be unbelieving, but believe." Sabi ni Tomas, "My Lord and my God." My Lord and my God. Makita natin, nung nagpakita ang ating Panginoong Hesus sa Kanya, nabuksan ang mga mata ni Thomas. Maaaring naisip din niya yung mga tinuro ng ating Panginoong Hesus sa Kanya. Nabuksan yung kanyang kaisipan din. Na yung paulit-ulit na sinabi ng ating Panginoong Hesus na ako ay dadakpin, ako ay parusahan, ako ay papatayin, pero sa ikatlong araw, ako ay magbuhay muli. Inilagay kaya ni Tomas yung kanyang finger sa kamay ng ating Panginoong Hesus. Hinawakan kaya niya. O nung sinabi ni Jesus, tignan mo, ilagay mo yung inyong finger. Kailangan bang ilagay ni Thomas talaga? Hindi ako sigurado, pero sa mga ibang commentators, hindi na kailangan ilagay ni Thomas. Sapat na yung mismong hinahanap ng ebidensya ay napatunayan nung ang ating Panginoong Hesus ay nagpakita sa Kanya. At dahil doon, nakilala, nabuksan yung kanyang mga mata, yung kanyang spiritual na pag-iisip at na-realize niya, totoo ba? Si Jesus ito, my Lord and my
Ginagamit din ito para patunayan ng ating Panginoong Hesus ay siya ay Diyos. Ito ay isa sa mga verses na ginagamit natin para patunayan. Kasi mismo si Thomas ay na-experience niya. Di ba kayo sa ating pag-aaral sa Psalm kanina? Before we will really thank the Lord, praise Him, and really put our faith in Him, na talagang sabihin natin, naniniwala ako, and then salamat, Panginoon. Ano yung sinabi natin? Kailangan may experience. Makita natin dito si Paul mismo na experience yung presensya ng Diyos. At doon niya na-realize, totoo nga, kailangan maniwala. Kailangan ma-experience. Pag titignan natin, ang nangyari yung mga tinawag yung mga unang disciples. Tinawag si Philip. At si Philip, pinuntahan si Nathaniel. Pinuntahan niya si Nathaniel. Ito yung nangyari. And then sabi ni Philip, nakita namin yung sinasabi ni Moses, yung sinabi ng mga propeta na darating. Nakita namin. Siya si Jesus of Nazareth. Sabi niya. And then, ano ang sagot ni Nathaniel? Meron bang magandang manggagaling sa Nazareth? Is there something good that will come from Nazareth? Yun ang sabi niya. Ang sabi ni Philip, halika para makita mo. Nung parating pa lang sila, ito yung sinabi ng ating Panginoong Hesus. Jesus saw Nathanael coming toward him and said to him, "Behold, an Israelite indeed, in whom is no deceit." Nathanael said to him, "How do you know me?" So nagtaka si Nathanael. At anong sinabi ng ating Panginoong Hesus? "Before Philip called you, I saw you were under the fig tree, I saw you." Sagot ni Nathanael, "Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel." Si Nathanael, hindi naniwala kaagad sa sinabi ni Philip. Kailangan ma-encounter niya mismo ang ating Panginoong Jesus. At nung na-encounter niya, makita mo na kilala siya ng ating Panginoong Jesus. At doon din nabuksan yung kanyang spiritual na kaisipan, yung kanyang mga mata, yung kanyang tainga, lahat, yung kanyang buong pagkatao. At doon niya, tignan mo, hindi pa niya na-meet ang ating Panginoong Jesus. Pero ito kaagad yung kanyang sinabi, "Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel." That was revealed to him by God. Na-reveal din sa kanya. So pagkaya ni Thomas, kailangan nung nagpakita ang ating Panginoon Jesus, nabuksan yung kanyang mga mata. Hindi lang yun. Pagtitignan din natin yung pangyayari ito. Nung nasa region sila ng Caesarea Philippi, tinanong ng ating Panginoon Jesus ang kanyang mga disciples, "Who do men say that I, the Son of Man, am?" Ano ang sinasabi ng mga ibang tao kung sino? Ang sabi nila some say John the Baptist, some Elijah, and others Jeremiah or one of the prophets. So, tinanong ni Jesus sa kanyang mga disciples, kayo, sino ako? Ano kaya ang masasabi niyo kung sino? Ano ang sagot ni Peter? "You are the Christ, the Son of the living God." Anong sabi ng ating Panginoon Jesus? "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven." Revealed sa Kanya. At dahil doon, na-declare niya that He is the Christ, that He is the Son
of the living God. Hindi lang yun. Maalala nyo yung nangyari sa daan papuntang Emmaus pagkatapos na nailibing ang ating Panginoon Jesus. May dalawang disciples naglalakad. And then habang sila ay naglalakad, biglang andyan ang ating Panginoon Jesus na sumasabay sa kanila. So tinanong niya, ano ang inyong pinag-usapan? At sinabi nila, ang tungkol ang nangyari sa ating Panginoon na yung nangyari doon sa Jerusalem, yung ginawa sa ating Panginoon Jesus. And then, sabi nila sabi pa nga ng mga kababaihan nang pumunta sila sa libingan, wala daw doon yung katawan ng ating Panginoon ni Jesus Cristo. So makita mo na yung dalawang yan, wala pa sila, hindi pa nila lubos talagang alam yung mga pangyayari. Naiintindihan yung pangyayari. At habang sila ay naglalakad, tinuruan sila ng ating Panginoon Jesus. Tinuruan. And then, nung parating na sila kung saan sila pupunta, ito na ang nangyari. Na sabi ni Jesus, tuloy ako, pero in-invite siya. Okay, in-invite siya. And then, now it came to pass, as he sat at the table with them, he took bread, blessed and broke it, and gave it to them. Then their eyes were open, and they knew him. And he vanished from their sight. Itong dalawang ito, kailangan din buksan ng Diyos yung kanilang mga para makilala nila siya nga ang ating Panginoon Jesus Cristo. Buhay na buhay. So may mga pagkakataon na kung meron man tayong ninanais, meron tayong hinahanap-hanap para lalong titibay ang ating Panginoon, ang ating pananampalataya. Naniniwala ko, kung yan talaga ang honest na desire natin, para lalo tayong gagamitin ng ating Panginoon sa paglilingkod sa Kanya. Para kung ang desire natin ay para may bahagi yung Kanyang salita sa ibang tao. Gagalaw at gagalaw ang Diyos sa ating. Maaaring isang opportunity kagaya ni Manang Alice. Di ba? Sabi niya gusto niya i-share yung salita ng Diyos. Pero minsan, pag tinitignan niya yung mga hirap, sabi niya, mahirap naman ito. Pero nabigyan pa rin siya ng privilege. Kaya na-organize, naganap yung DBBS sa atin natin. So kung meron tayong ninanais na talagang yun ang gusto natin para lalo tayong magsilbi, maglingkod sa ating Panginoon. Naniniwala ko, gagalaw ang Diyos sa inyo. Kung kaalaman man yan, bibigyan ka ng kaalaman. Kung sabihin mong resources, bibigyan ka ng Diyos ng resources. Naniniwala ko, basta yan ang talagang i-desire natin. Sister Cindy kanina sabi na, ito yung mga nangyari sa akin. Ilang beses kong tinaka. Pero makita nyo, yung need niya at that time, yung pangangailangan niya at that time, yung support ng kanyang family. Di ba? Support ng kanyang family at mga ibang tao na nag-encourage sa kanya. Ganon din. Ganon din ang nangyari kay Tomas. Kaya nga eventually, na-realize niya, totoo nga, at kailangan maniwala ako. At dahil dyan, sa pangyayari sa buhay ni Tomas, ito, tradition tells us that Thomas' love for his crucified and risen Lord later led him to carry the good news to India, where he died a martyr's death by the spear. Jerusalem, Israel,
pumunta ng India para ipamalita. At noon yun hindi ko alam, naglakad kaya siya. May barko kaya noon. Papunta India mula doon, hindi ko alam. But I know that it will take months bago siya makarating sa India. So ano kaya ang itsura ng India nung pumunta siya? Diba? So makita natin na dahil sa kanyang pagmamahal, dahil sa na-experience niya mismo ang ating Panginoong Yesus, nagpakita ang ating Panginoong Yesus sa kanya. At doon niya talaga na-realize totoo ba? Dahil doon, siya ay ginamit ng Diyos. Na doon yung kanyang desire na talagang ipabalita ang magandang balita at siya ay tinala sa inyo. Doon pa siya namatay. And then sa verse 29, ito ang sabi. Jesus said to him, Thomas, because you have seen me, you have believed. Sabi ko nga, oo, may mga iba sa atin, ilan sa atin, kagaya ng mga disciples, kagaya ni Paul, kagaya ni Mary, kagaya ni Thomas, na nung nangyari ito, ang ginawa ng ating Panginoong Yesus para malaman nila ang katotohanan at lalong titibay yung kanilang pananampalataya, para sila ay gagamitin, ipamalita yung magandang balita, kailangan magpakita ang ating Panginoong Yesus. Pero sa mga panahon ngayon, inanais pa ba ninyong physically magpakita sa atin ang ating Panginoong Yesus? O sapat yung na-experience ni Paul? O sapat na kahit hindi natin makita yung gloria ng ating Panginoong Yesus kagaya ni Paul, sapat yung kanyang salita. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Hindi natin sinasabing mas blessed tayo kaysa sa Thomas. Ang sinasabi lang dito ay kahit hindi natin ma-experience yung na-experience ni Thomas, ni Paul, ay maniniwala pa rin tayo sa ating Panginoong Jesus Cristo. Kagabi, sa aming sharing sa mga kalalakihan, meron yung verse na aming nabasa. At sabi doon, lumapit tayo. At tayo ay sambahin natin ang Diyos. Sabi ni Brother Fernand, paano tayo lalapit? Paano ba tayo lalapit sa Diyos? Sino ba ang pwedeng lumapit sa ating Diyos? Yung free na nakalalapit sa ating Diyos. Sino? Para masabi rin natin, the believers. What is our reason? Ano ang naging rason para tayo ay nagkaroon ng pananampalataya? Ano yung inyong personal na experience para kayo ay naniwala? Blessed are those who have not seen and yet believe. Hindi natin sinasabi dito na walang maging rason. Kailangan meron ding ebidensya. Di ba? Hindi yung pagpapakita ng ating Panginoon sa atin, pero may mga pangyayari pa rin sa ating buhay. Meron pa rin gagamitin ang Diyos para tayo ay maniwala at magkaroon ng totoong pananampalataya sa Kanya. Meron niya. Hindi ako naniniwala na nandito kayo na walang rason. Meron bang naging rason? Isipin na ang naging rason. Ako, akala ko okay na ako. Ito
Tapos, na okay na ako kasi tuwing linggo sabi ko kay Mrs. sige, day of simba. Tuwing linggo. And then, yun gano'n ang buhay. Pero nung narinig ni Yuli na may umaawit sa aming kapitbahay, tinanong niya, ano ang ginagawa niya dyan? Ang sagot ng aming kapitbahay, gusto niyo mag-Bible study. Sinabi ni Yuli sa akin, mag-Bible study. Hindi kakaawa. Kalaman ng kanya. Sa akin naman, dahil sa akala ko ay okay ako, good boy na ako. Mag-Bible study. Pero doon, yun ang experience ko at doon ng umpisa. Na talagang kailangan aralin pa, basahin at aralin ang salita ng Diyos. Sabi ni Peter dito, 1 Peter chapter 1 verses 8 to 9, sabi dito, though you have not seen Him, you love Him. Even though you do not see Him now, you believe in Him and are filled with inexpressible and glorious joy. For you are receiving the end result of your faith, the salvation of your souls. So makita natin yung ating faith, yung ating pananampalataya. Ang ating pananampalataya ay hindi naman bulag-bulagang pananampalataya. Hindi. Merong naging basihan yung ating pananampalataya. At salamat dahil doon, it will result in the salvation of our souls. May mga dating hindi naniniwala sa Diyos. Sabi nila, walang Diyos. Pero eventually, sila ay na-convince. Ano ang kanilang naging rason? What were their reasons for them to eventually believe? Sabi dito ni Lee Strobel, ito yung sabi niya, dati siyang militant, sabi doon, former militant atheist employee of the Chicago Tribune. So right rin. Sabi niya it was the evidence from science and history that prompted me to abandon my atheism and become a Christian. So may naging rason siya. May turning point sa kanyang buhay para na ginamit ng ating Diyos yung mga discoveries, evidence from science and history. Pag history talaga, trinace niya yung mga pangyayari. Pag science, yung mga discoveries. Yun ang naging rason niya. Merong Diyos. Hindi pwedeng walang Diyos. Sabi niya, the scientific data point powerfully toward the existence of a creator and that the historical evidence for the resurrection establishes convincingly that Jesus is alive. So makita natin dito, hindi siya believer. In fact, he was not just reluctant to believe. No. Totally, hindi siya naniniwala sa Diyos. Pero ano ang ginawa niya? Nag-aral siya. Nagbasa siya. At doon, nakita niya. Totoo nga, buhay ang Diyos. Sabi nga niya dito I didn't become a Christian because God promised I would have even happier life than I had as an atheist. Sabi nga niya Actually, baliktad Nung ako ay naging pananampalataya, mas dumami pa ang mga challenges sa akin. Sabi nga niya So hindi yung promise niya. I became a Christian because the evidence was so compelling that Jesus really is the one and only Son of God who broke his divinity by rising from the dead. That men following him was the most rational and logical step I could possibly take. Nung nakita niya na merong sapat na ebidensya na buhay ang ating Diyos, sabi niya,
kailangan maniwala. At yon, sabi niya, is the most rational and logical step that you do. Isa pa, si C.S. Lewis, former atheist na rin to. While we read Christian apologetic ngayon, ito naman ang nangyari. Supposing there was no intelligence behind the universe. So, parang tinatarget na yung evolution. Okay? Tinatarget na yung evolution. No created man. In that case, nobody designed my brain for the purpose of thinking. It is merely that when the atoms inside my skull happen for physical or chemical reasons to arrange themselves in a certain way, this gives me, as a byproduct, the sensation I call thought. Sabi niya rational being naman. Nag-iisip naman ako. Meron naman akong capacity na mag-analyze, mag-reason out. Meron naman ako. Paano kung wala kayang creator? At basta-basta na lang maniwala ako na kung ano yung nag-mix sa aking skull, yun na. Lumabas ka agad yung aking abilidad na mag-isip. Pero sabi niya, hindi pwede. Hindi pwede ganun. Sabi niya But if so, can I trust my own thinking to be true? Kung basta nagkarambulan na lang kung ano yung nasa inyong isipan and then sabihin mo, kayang-kaya mo nang mag-reason out, will you trust? Sabi niya, your thoughts? Will you trust your ability to think? Sabi niya, no, I will not do that. But if so, it's like upsetting a milk in a jug, hoping that the way it splashes it itself will give a map of London. Na parang i-iwan mo yung jug ng milk and then i-spill mo. And then ma-form ang map ng Philippines. Parang tsamba-tsamba lang. Hindi pwede yan. But if I can trust my own thinking, of course, I can trust the arguments leading to atheism. Therefore, have no reason to be an atheist or anything else. Unless I believe in God, I cannot believe in thought. So I can never use thought to disbelieve in God. Galing ng kanyang God. Paano ako magdedepend sa aking kaisipan? Paano ko i-trust ito? Para matrust ko yung aking pag-iisip, I must believe in God. Hindi ko baka matrust yung aking kaisipan para i-argue ko na walang Diyos Kung yan ang nangyari sa akin. Kailangan maniwala ko na may Diyos. Yun ang sabi. And then isa pa, si Alexander isang Russian ito. Nobel Prize winner pa. And then, over a half century ago, nung bata-bata pa siya, I recall hearing a number of old people offer the following explanation for the great disasters that had befallen Russia. So, nagkaroon ng revolution, maraming namatay doon, daming kaguluhan. Ang sabi ng mga matatanda daw doon, men have forgotten God. That's why all of this has happened. Nakalimutan ng tao ang Diyos. Kung kaya't nangyari ang mga kaguluhan ito. Since then, I have spent well nigh 50 years working on the history of our revolution. In the process, I have read hundreds of books, collected hundreds of personal testimonies, and have already contributed 8 volumes of my own toward the effort of clearing away the rubble left by the upheaval. But if I were asked today to formulate as concisely as possible the main cause of the ruinous revolution that swallowed up some 60 million of our people, I could not put it in more accurately than to repeat. Men have forgotten God. That is why all this happened. Yun yung evidence naman na nakita niyo.
para siya ay maniwala. Ang gulo-gulo, ano ang rason ng kaguluhan ito? Nakalimutan ng tao ang Diyos. Darwinism's atheism prevents science from knowing why things are as they are. Without God, there is no answer to why for anything. Ang Darwinism, evolution. Pero kung ikaw ay magre-research, pag wala ang Diyos, you will never come up with a definite answer. Kaya merong mga answer sa mga researches, tanong sa mga researches, dahil totoo, merong Diyos. Sa last verses, and truly, Jesus did many other signs in the presence of His disciples, which are not written in this book. So sabi ni John, marami pang mga ginawa ang ating Panginoong Yesus, pero hindi naisulat sa libro ito. Marami pa. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that living you may have life in His name. These are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and believing you may have life in His name. The written word, the recorded word, was meant for us to believe. Isinulat niya para basahin natin at pag-aralan para tayo ay magkaroon ng pananampalataya. This proves the inerrancy, na wala talagang kamali sa salita ng Diyos. At sufficient kung ano ang nakasulat. Hindi na kailangan kulang pa yan. Hindi pa nga natin nabasa ng gusto yung buong Biblia, sabihin pa natin kulang. Sufficient yung nakasulat para tayo ay magkaroon ng totoong pananampalataya. Sabi ni Dwight L. Moody, I never saw a useful Christian who was not a student of the Bible. Gusto niyo maging useful? Gusto niyo talagang maging tapat? Nalagat ng Diyos? Gusto niyo maggamit pa ng gusto ng ating Diyos? Gusto niyo? Amen. You should be a student of the Bible. The written record for us to believe and to be more effective as instruments of the Lord. The Word of God, well understood and religiously obeyed, is the shortest route to spiritual perfection. And we must not select a few favorite passages to the exclusion of others. Nothing less than the whole Bible can make a whole Christian. Minsan sabi natin, kulang ang aking pananampalataya. Gusto nyo lalo maging buo yung pananampalataya. Huwag lang nating i-memorize ng John 3:16. Okay. Yan ang sabi dito. The Bible was not given for our information, but for our transformation, glorifying God through transformed lives and discipleship. Yan ang ating mission, vision. You want to be transformed? Huwag lang natin basahin ang Biblia kagaya ng daily news na for information. Ay, natalo ang Dallas. Ay, natalo ang Celtics. Hindi lang pang information. For our transformation.
Don't say God is silent when your Bible is closed. Wala namang ginagawa niyo sa aking buhay. Tanong, bukas ba ang Biblia? Complaining about the silent God with a closed Bible is like complaining about text messages, about no text messages with turned off phone. Complain tayo ng complain. Bakit walang messages? I-check mo yung phone mo, dead pa. Ganun yun. Sabi niyo. If you are ignorant of God's word, you will always be ignorant of God's will. It is our prayer. Let your will be done. We have to know His will for us to know His will. Within the covers of the Bible are answers to all problems men face. The written word, the record of what happened to Jesus for us to believe. Diba? We have whatever problems we have, the answers are all in the Bible. In our prayers, we talk to God. In our Bible study, God talks to us. And we had better let God do most of the talking. Baliktarin natin. Hindi tayo yung salita ng salita. Hayaan natin ang Diyos ang umusap sa atin. The Bible will keep you from sin, or sin will keep you from the Bible. Kasalanan. Paano natin maiwasan ang kasalanan? Biblia. Pag hindi, ang kasalanan ang rason para lalayo tayo sa Diyos, sa Kanyang salita. A thorough knowledge of the Bible is worth more than a college education. More. At ito na ang last. Do not look for the church nearest to your house. Look for the church closest to the Bible. Minsan yung convenience natin, doon na lang ako kasi yun ang malapit sa bahay. Doon sa tawag, ang layo-layo. Mamasahe ba? Kailangan pa mag-check. I have to stand. Sabi ni Paul Washer, look for the church closest to the Bible. At yun talaga ang desire natin mga pastors. Yung aming accountability na sa aming pagtayo dito sa harapan ay ang aming sasabihin, ang aming talagang isisigaw dito, walang iba kundi ang katotohanan mula sa salita ng Diyos. Yun ang aming ninanais. At kung meron man kaming pagkukulang, yung challenge mo sa atin, tayo mismo. Buksan natin ang ating Biblia, basahin natin, at pag-aralan natin. Yun ang ating God. Maraming salamat po aming Panginoon sa umaga ito. Maraming salamat sa inyong mga katulungan. Maaring may mga iba sa amin dahil sa pangyayari sa aming mga buhay na hindi ganun talaga kalakas ang aming pananampalataya sa inyo. Na may mga pagkakataon na maaaring nag-aalinlangan kami. Pero salamat sa umagang ito, oo, may pagkakataon na nag-aalinlangan kami. Pero ang desire talaga ng aming puso ay lalo kang makilala. Naniniwala kami aming Panginoon na may gagamitin ka. Maaaring ito ay isang tao, maaaring ang church na ito, circumstansya sa aking buhay, para lalo kang makilala at lalo titibayin ang aming pananampalataya sa iyo. Meron kaming rason, bawat isa sa amin, kung bakit kami nandito. Meron kaming rason kung bakit kami nananampalataya sa iyo.
at salamat. Dahil ang rason na ito ay ginawa mo yan sa amin po. Hindi lang tsamba-tsamba na nandito kami, pero ikaw mismo, aming Panginoon, ang tumawag sa amin. Ikaw mismo ang nangusap sa amin. Ikaw mismo ang nagbukas sa aming pusong isipan, sa aming mga mata, sa aming mga tainga, para malaman namin ang katotohanan at tanggapin ka, aming Panginoon Jesucristo, bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Pagpatuloy mo po, aming Panginoon, na talagang bigyan ng kakayahan upang sa aming pagbabasa at pag-aaral ng iyong salita, lalo ka namin makilala. Opo, aming Panginoon, ang desire namin, tatayo kami sa aming pananampalataya, anuman ang aming araw. At naniniwala kami, ikaw pa rin ang tatalaw sa amin. Maraming salamat po. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong sa Jesus. Amen.